Itatawanan ko si General Rocky O'Brien, General Staff ng Armed Forces of the Philippines. Mag-withdraw ka ng support sa inyong commander-in-chief. Hindi sa kalapatangan ang taong bayan. Hindi lang sa dapat mag-resign. The people, tayo mga taong bayan, tayo, you are fired, Mr. President, Mr. Marcos, you are fired. You can resign. Muli, sa ating mga kapulisan, sa ating mga sunod-sunod, ang aming kapulisan, ang inyong commander-in-chief ay hindi lamang magtatakaw. Ito ay isang laman, ito ay isang tartanin. Kaya dapat siya ay ating tanggalin, palisin at ikulong ng kababayan. Mga kasama, tingnan mo, atas po tayo. Hindi pa ho tapos ang pangyayari ngayon. Una ho sa lahat, pasalamatan natin si Senator Alvin Marcos sa kanyang mga sinapit na pananalita. Nananawagan po kami sa lahat ng ating mga kababayan na malapit dito, na pumunta, makiisa, makibahagi sa ating pakipaglaban. At yung pinanggit ni General Bokis, ang ating pong mga opisyales sa Armed Forces of the Philippines, ang ating pong mga opisyales sa kapulisan, ang ating pong simbahan katoliko, ang ating mga kababayan, wala na po tayong kulay, dilaw, pink, pula, berde, magkakaisa po tayo, dapat to ng sambayanang Pilipino. Attorney Harold Respicio. Ilocano dito, dito kayo mangeg! Meron ba mga Ilocano dito? Meron ba mga Ilocano dito? Ako si Atty. Harold Respicio. Totoong Ilocano. Kita nyo naman sa aking balat. At yung mga Ilocano dyan, nakikita ko kayo kahit padilim. Kumiti nga kayo. Yan! Ang sabi nila, meron daw solid north. Ako na mismo ang nagsasabi sa inyo, ang solid north, narito na sa EDSA! Ako ay lumayo pa. Papunta dito sa Maynila. At kung gusto kong sabihin sa inyo, ang gaganda at ang gawapo nyo pala. Ang kamuti nyo pala. Pero iisa lang ang ating damdamin. Naskam tayong lahat. Naskam pa tayo. BBM. Noong una ikaw ay nakakampanya. Landalat ka namin. Dahil sa mga ibabalik mo ang dignidad ng mga Ilocano. Ilang dekada kami ay nahihiya. Dahil kapag sabing Ilocano, sino ang marinig ko ng politiko na malakas na galing Roque? Talaga ba? Marcos! At ilang mahabang panahon, kahihiya na namin dinadala. Kaya nung ikaw ay bumalik, binigyan mo kami ng pag-asa. Noon yun, Apelido ko? nagpulak-pulakan kami kung ano man ang naging pagkukulang ng iyong pamilya. Hindi namin pinansin Yun talaga yung JAS. dahil iniisip namin, siguro hindi na lang gagawin ito. Siguro hindi na naman gagawin yung ginawa ng tatay niya. Commercial naman yun. Eh medyo magaling magsalita ng muna, hindi ba? Napaka-articulate. Kaya lahat ng mga Ilocano sumama sa kanya. Nawala naman ang gana. Pero hindi natin nakalain. At sabi nga ni Ate kanina, nag-truck sulit pala! Ito, idol!
Biglang nawala yung ikaw ay umumuna. Sino ang nakikita mo ka? Live ka TikTok? Si Tavares Laos! Hindi yan ang sinuwataan namin! Jowa kayo na. Lahat na ginawa ka nila! Lahat na ginawa nila! Puro magkanaw! Tama! Ano nararamdaman namin? Hindi nakakahiya! Ano ba ang ginawa mo sa kapwa mo Ilocano? May Ako Ilocano ko. Lahat ng nakikita kong pagkakamali ng iyong gobyerno inalabas ko sa social media. Ano ang ginawa mo? Kinasuhan mo ako at pinakulong mo ako! Okay kang palong! Kapay na namin itong nagtijan! Bibenta ko muna to. Ba't ka lang? Kanina dapat na. Kumain na ba kayo? Kumain na kayo? Na hindi kasalanan ni Marcos. Di ba ako Marcos? Pero bossing, sa sobrang high ko, Wala. hindi mo na napapatayan ng tao. Kasalanan mo yan! Sila si Jay inanak ko. Kung hindi ka gumagawa ng trabaho mo, dapat pa masyang manatili sa pwesto, hindi na! Lahat ng mga pinakamatatapang ay narito na. Kahit na sino Pilipino na nakikita na binababoy na sila ng kanilang liderato, ng kanilang presidente, hindi na sila nilarespeto. Kahit pareho pa kayo ng salita, kahit pareho pa kayo ng writing, pero kung ikaw ay garaparang kuna, ayaw ka na namin! Marcos resign! 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 Mga kababayan, tapos na ba ang pangingirap natin? Yes! Ano ang panawagan ni Amy Marcos? Tandaan nyo, sinabi ko sa inyo, ang national captain ng bansang ito ay si Lisa Marcos. Diba? Sinabi ni Amy, pagkasalan mo na yan, akala niya magbago. Yung pala, silang dalawa, kami din sa cocaine. Ngayon, itong 100 billion na in-insert nila sa budget, tinatanong nila, bakit kailangan mag-insert kung pwede mo namang ipasok sa National Expenditure Program? Simple lang ang sagot. Kapag nasa NEB, si Congressman ang tatanggap ng sohol, hindi si Marcos. Kaya kailangan ni Marcos mag-insert ng 100 billion para ang tombats sa kanya lahat. Hindi lang droga, kundi ang pagnakaw ng pera ng sambayanang Pilipino ay laid and blame directly on Marcos Jr. Tandaan nyo, ang Fort Bonifacio hindi binabaha kahit anong bagyo. Pero bakit yung komunidad natin, ulan lang, baha na, at hindi nasusunod ang problema dahil ninanakaw nila. And nobody is sacrificing more than this president. Ito, basta Marcos magnanakaw. Alam na natin yan. Ngayon, ito, General Browner. Chief PNP. Oh, kayo. Natalis, General Natalis. Alam nyo na, nagkakalit yung Pangulo. Susunod pa ba kayo sa kanya? Kami, hindi kami susunod. Lalaman kami. Dahil we are a dignified people. Kaya
nalulunod kami sa baka. Alam namin lumaban at ayaw namin ang bangat ng Pangulo. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! On behalf ng United People's Initiative, sa pamumuno ni General Romeo Pulis at hundreds ng military uniform personnel, maraming salamat! Ang panalo ng bayan ay dahil sa inyong lahat! At yung mga kababayan natin nasa Luneta, maraming salamat po sa inyong lahat! Huling panawagan natin, General Romeo Browner, sir! Nung humarap kami sa inyo, sinabi namin lahat ng problema ng bansa sa harap ng mga senior generals from J1 to J10. Ngayon yung napatunayan na ang sinasabi ng mga ridad ay tama. Ngayon, General Browner, sir, inuutosan ka ng taong bayan. Chief PNP, General Nartates, inuutosan ka ng taong bayan. Itama ninyo ang mali. Huliin ninyo ang nagkasala. Pababain ang lahat ng nagtakaw. President Marcos, you are fired. President Marcos, you are fired. Romualdez, you are fired. Huling panawagan, magtawag pa kayo ng inyong mga kaibigan. Celebration natin ngayon hanggang bukas. Magsisindi tayo ng kandila. Magpapasalamat tayo at magdadasal tayo. Pasalamat sa ating dakilang lumikha. Misastra, pagkakaisa natin ito, ako po luluhod ngayon. Ako po ay luluhod sa ating dakilang Panginoon muna sa lahat. Pero pangalawa, lumuluhod din po ako sa mga mayayaman, sa mga edukado, sa mga businessman, sa mga bulag-bayan hanggang ngayon. Nakita niyo naman po, nag-withdraw na ng support, pati sariling kapatid. Ngayon, tayo ba ay hindi pa nagsisigaw ng Marcos resign? Marcos resign! Marcos resign! Hindi po nila sabihin, hindi nila pwede sabihin na ito ay inside institution. Napakatagal ko pong inaral yan. Walang institution dito. Tayo po ay nakikiusap hanggang tayo mapayapa pa. Marcos, please, resign! Marcos 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 resign! You're fired! Yung mga walang kandila. Sir Ferdinand! Yung mga Sir Ferdinand! Kandel! Shut up, Ron! Patay sa gina! Ron, resign! Unahin po natin ang ating mga kapatiran ng mga Muslim para sa isang dalangin. Yung mga cellphone po natin, ilaw ng cellphone, pakibukas, pagyangat. Bismillahirrahmanirrahim. Ako sa prayer ng Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qala rabbukum yastajib lakum ya rabbal alamin. O Diyos namin, kayo po ay mamabagin. Diyos namin maawain. Diyos namin lumikha sa amin. At Diyos namin nagkaloob sa amin sa isang sambayanan na minamahal namin ang bansang Pilipinas. O Diyos namin, nagpapasalamat kami at pinagkaloob ninyo sa amin ang araw na ito at ang gabi na ito at lumabas ang katotohanan sa aming suliranin sa aming bansa. O Diyos namin, gabayan niyo po kami
at sana po magtuloy-tuloy na ito. At huwag niyo po kaming pabayaan, magsama-sama po kami, Muslim man o Christian o sino pa man sa bansa namin, sapagkat ito po ay nag-iisang bansa na pinagkaloob niyo para sa amin. Amin ya Rabbal Alamin, alhamdulillah, rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillah. Tayo po ay muling manalangin. Yukuhan natin ang ating mga ulo, pigit ang ating mga mata-ama. Kami ay nagpapasalamat na narinig mo ang aming mga daing, ang mga iyak ng aming puso, lalo ng aming mga kababayan na nasalanta ng lindol at bagyo. Tunay ka kang Diyos na hindi bulag at bingi. Iyong nakikita ang mga tunay na nangyayari. Kami sa gabing ito ay nagpapasalamat na inilantad mong lalo ang katotohanan sa mga nakaraang mga araw. At sa gabing ito, Lord, ay pinakita mo sa amin, ito nga ang katotohanan na ang mga namumuno sa aming bayan ay hindi maaaring pagkatiwalaan na mamuno sa kinabukasan ng aming mga anak at ako. Dahil nasa kanila ang pundasyon at kinabukasan ng aming bayan. Ama, nagpapasalamat kami na sa kabila ng mga kalamidad ay nandiyan pa rin ang iyong awa at biyaya. At sa darating na mga araw ay makikita namin ang panibagong araw at sigla ng aming bayan kung ang mga namumulong ito ay mawala na sa kanilang mga posisyon at muli kami magsimula bilang isang bayan na nagkakaisa. At Ama, ipinagkakatiwala na namin ngayon, bukas ay wala na ang mga nasa Malacanang. At ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Sinasabi sa salita sa Isaiah 1:23, your rulers are rebels, partners with thieves. They all love bribe and chase after gifts. They do not defend the cause of the fatherless. The widow's case does not come before them. At dahil dito, sinasabi ng Panginoon ay wawakasan niya ang ganitong uri ng leadership. Let us all raise our hands to heaven. Let us pray and surrender the Philippines to our God. Father, we worship you for your goodness, O Lord. We thank you because you love the Philippines and you love the Filipino people. Our hearts are now being surrendered to you because we know that this victory is for our country and the victory belongs to you, Lord. You, Father, are able to judge both the body, the soul, at wala pong makakaligtas sa iyong katotohanan. Maraming salamat sa pag-ipo mo sa mga taong nagsalita upang mapahayag ang katotohanan. Ikaw po ang kumilos nito. Kung kaya ngayon ay ikaw ay aming pinapasalamatan. You are good, O God! And the Philippines belongs to you! Maraming salamat because this transition is truly your work. Wala po kahit isang tubo ang gumanap. Wala pong kaguluhan na nangyari. Wala pong nasaktan dahil ikaw ang kumilos at gumawa ng paraan. Maraming salamat sa katotohanan na ibinigay mo. Hayaan mo na maihayag ito sa buong mundo na ikaw ang Diyos ng Pilipinas at ikaw ang kumilos para sa tuotong pagbabago. Maraming salamat dahil hindi po mo ang
At higit sa lahat, binigyan mo ang bawat isa na nandito para sa pagkakaisa, O Diyos. We are thanking you, Lord, for making your glory known. Walang tao, walang organisasyon na higit na lumaganap dito, O Diyos, kundi ang bawat Pilipino na nagkaisa at nag-surrender para sa iyong pagkilos. Maraming salamat, O Diyos, dahil ngayon, ikaw din ay hihipo sa lahat ng aming kasundaluhan at sa lahat ng aming kapulisan, O Diyos. Ang kanilang puso, O Diyos, ay tatalima sa direksyon na iyong pinapasundan sa kanila. Maraming salamat sa gabing ito because victory has been given to the Philippines and the Filipino people. And Father, right now, we take this time, O Lord, to pray for our dear President Roddy Duterte, Lord. Malaki ang sakripisyo na kanyang ibinigay upang makamit namin ang araw na ito. Sa kanyang kalungkutan, alam namin na ikaw ay humihipo sa kanyang puso. Inalagaan mo siya na hanggang ngayon, siya ay may kalakasan ng kanyang puso at ang kanyang espiritu dahil iningatan mo siya dahil nagpakita siya ng kaibang pamumuno sa bansang Pilipinas. We